Panoorin natin 'to mga idol. Yung mga kumokontra sa vaksinika, alam naman natin kung sino-sino yon, kundi mga didis lamang, di ba? Para maliwanagan yung utak nyo. Napakaganda ng paliwanag nito. Panoorin natin. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit maraming tutol sa Paxilica. Ipinaliwanag na nga ni nagagawa ng sariling power generation. Nakikipag-ugnayan sa Saudi Arabia kasi magtatayo ng sariling renewable energy infrastructures na siyang pagkukunan sa pangangailangan ng kuryente. Hindi sila magre-rely sa national grid. Pagdating naman sa water system, rainwater harvesting, storage, treatment, at recycling ang magaganap. Hindi sila makikipagkompetensya sa water supply ng komunidad. Sa katunayan, kung meron mang sobra, ibibigay sa community. Huwag kayong maniwala sa mga engot na influencers na panay pananakot, panay fear-mongering lang dito sa social media. Walang mga ITAS na maaapektuhan kasi una sa lahat, hindi naman ancestral land yun. Public land yun under BCDA, pagmamayari ng gobyerno. Kung meron mga maaapektuhang magsasaka, bibigyan sila ng financial assistance, 10-year projected income. Meron ding nakalaang mga livelihood projects para sa kanila gaya ng modern agricultural farming. Hindi pwede yung compensation kasi yung lupa doon pagmamayari ng gobyerno in the first place. 40% ng Paxilica Hub, open spaces, parks, at green areas. Walang puputulin na puno doon. 40% ng Paxilica Hub, open spaces, parks, at green areas. Ngayon, kung tutol ka pa rin sa Paxilica, kasi trip mo lang tumutol, trip mo lang magreklamo, trip mo lang magrally, ipagpalagay natin, hindi matutuloy ang Paxilica. Ipagpalagay natin, hindi matutuloy ang Paxilica. Anong mangyayari? Anong mangyayari? Balik pa rin tayo sa realidad. Kung saan maraming mahihirap, maraming gutom, tumataas na bilihin, gasolina, talamak na korupsyon. Mula sa mga SK officials, patungo doon sa mga payaso na nasa Senate, na nasa House of Representatives. Bulok na educational system. Walang pag-angat pagdating sa minimum wage. Hindi pa rin nabubuwag yung provincial rate. At wala pa rin nananagot sa ghost projects. Yung ibang sangkot, nakakapagpiansa ng 1 milyon. At pagdating ng eleksyon, sasayaw ulit ng budots at mananalo pa yung buwaka ng inang yan. At ang pinakamalaking posibilidad na mangyayari, aabante ang China. Papasok ang WICO. Ano ang WICO? Pandaigdigang organisasyon na pinangungunahan ng China. 26 countries ang lumagda sa kasunduan. Ngayon, kung tututol ka pa rin at magrereklamo ka pa rin sa WICO, hindi ko na alam kung ano pang mangyayari sa Pilipinas. Napag-iiwanan na tayo pagdating sa modernong teknolohiya. Sagana nga tayo sa likas na yaman, pero hindi naman natin napapakinabangan ng maayos. Kasi wala tayong kahusayan, wala tayong karunungan at kaalaman pagdating sa pag-process at pag-refine ng mga critical minerals, sa paglikha ng mga microchips na ginagamit pagdating sa mga electric vehicles, sa satellites, sa smartphones, laptops, computers, sasakyan, medical equipments, military defense system. Wala tayong kakayahan. Gusto nyo ng serbisyong medikal na dekalidad, di ba? Pero ayaw nyo sa modernisasyon. Mga inutil! Kung hindi mo pa naintindihan, ulit-ulitin mong panoorin yung video.